Kabanata 711 hanggang 720. Pagkatapos ng unang labanan, medyo alam na nina Chenlei at Shugu ang lakas ng isa't isa, alam nilang karapat-dapat ang kabilang partido at matatawag na sarili nilang karibal. Sa makatuwid, pagkatapos ng muling pakikipaglaban, ang magkabilang panig ay tumigil sa pagsisiyasat, ngunit direktang ginamit ang kanilang buong lakas. Sa harap ng haka-haka na kamao, mayroong isang serye ng mga ron na nakakabit, at ang nakapalibot na mga layer ng walang bisa ay patuloy na gumuho, na lubhang nakakatakot. Ito ay isang supreme martial art na minana mula sa talento ng bloodline ng Shu clan, na tinatawag na Shattered Void World Fist. Sinasabi na kapag ang paglilinang na ito ay isinagawa ng sukdulan, ang isang suntok ay maaaring sirain ang mundo na may kakilakilabot na kapangyarihan. Sa sandaling ito, siyempre imposible para kay Gugu na maabot ang punto ng pagsira sa mundo sa isang suntok, ngunit ang nakapalibot na kawalan ay nabasag ng patong-patong sa pamamagitan ng kanyang suntok, na ginawa itong kakaibang larangan na may walang katulad na kapangyarihan. At direktang dinurog ni Chenlei ang sutra ng pagtatanong at pagsagot ng Qing Emperor, pinagsama ang apat na pangunahing pamamaraan ng Lady Sutra, 9 Ferns Golden Body Ju, 9 Heavens Below Ju, at Xuanwu Shenjing sa isang furnace, at nagpakita ng bagong bersyon ng sublimation. Xuanwu Beidou Boxing, ang kapangyarihan at mga pagbabago ay 10 beses na mas mataas kaysa sa orihinal na bersyon. Sa isang kisap mata, ang dalawa sa kanila ay lumaban ng daan-daang mga galaw, at ang buong larangan ng digmaan ay halos mabaligtad nilang dalawa, at ang mapanirang kapangyarihan ay kamangha-mangha. Habang gumagamit ng mga kamao upang labanan ang isa't isa, isang malaking halimaw na may kaugnayan sa batas ang lumitaw sa likod ni Gugu. Ito ang anyo ng sinaunang ninuno ng Shu clan. Ang virtual na hayop ay winasak ni Gugu, dalawang tao nakatingin lang kay Chenlei ng malamig, tila may dalawang mahiwagang walang laman na espada, na pumatay kay Chenlei. Gumalaw ang pag-iisip ni Chenlei, at ang Thunder God Lotus Soul Seed ay nagpalabas ng walang katapusang malinaw na liwanag. Sa paligid ng Chenlei, lumitaw ang isang dagat ng Lotuses, na patong-patong sa bawat isa, na tila walang katapusan. Sa kalawakan na ito ng dagat ng Lotus, ang walang laman ay nakatiklop, ang oras ay magulo, ang dalawang banal na ilaw ay pinutol mula sa mga mata ng mga sinaunang ninuno ng walang laman na hayop sa likod ng kawalan, sa sandaling sila ay pumasok sa Lotus Sea, sila ay nawala sa walang katapusang walang bisa at wala kahit kalahati ng buhok ni Chenlei ang nasaktan. Ang matinding labanan sa pagitan nina Shugu at Chenlei ay napakatindi. Maging ang Alien Army o ang Allied Forces sa Profound Realm, bawat isa sa kanila ay namangha at nabigla. Dapat mong malaman na kung ito man ay kabab ang loob o kapangyarihan ng pakikipaglaban ni Chenlei, ito ay malayo sa pangunawa ng mga taong ito. Ang labanan sa pagitan nina Chenlei at Shugu ay umabot na sa rurok nito, kasama ang lahat ng uri ng kakaibang pandaraya, at lahat ng uri ng lihim na pamamaraan na umuusbong sa walang katapusang stream. Sa kawalan, hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang umapaw, malakas, at ang mga nakapaligid na bundok ay isa-isang gumuho. Boom! Sa huling laban, si Shugu, sa tulong ng Void Ancestor Void Beast sa likod niya, ay sumuntok sa mga layer ng Void, at sa wakas ay binomba ang katawan ni Chenlei. Ang kamao na ito ay tumama sa protective mask ni Chenlei ng napakalakas kaya ang protective mask ay binaha ng ulan. Pagkatapos, napunit ang body mask ni Chenlei, at ang bahagi ng kanyang kamao ay direktang tumama kay Chenlei. Sa ibabaw ng karne, naramdaman na lamang ni Chenlei ang napakalaking puwersa na dumadaloy sa kanyang mga laman loob, halos sirain ang kanyang mga laman loob. Gayunpaman, pinangunahan ni Chenlei ang Qing Emperor na tanungin ang mga banal na kasulatan ng tao, isang layer ng malinaw na liwanag ang kumalat sa kanyang katawan, at lahat ng kapangyarihan ng kamao na ito ay nalutas. Bukod sa bahagyang pananakit, hindi natuloy ang pagkalat ng sugat ni Chenlei. Gayunpaman, si Chenlei ay ayaw magpakita ng kahinaan, maraming Thunder God Lotuses ang umikot sa harap ni Shugu, at pagkatapos ay biglang sumabog. Sa tuwing sasabog ang Thunder God Lotus, maaari itong halos sumabog ng libu-libong milya hanggang sa maging pulbos. Ang ilan sa mga Thunder God Lotuses na ito ay sumabog ng magkakasama, at ang kapangyarihan ay pinatong, at ang huwad na layer ng depensa ay napunit sa isang iglap.
Kung hindi dahil sa kritikal na sandali, ang katawan ni Shugo ay direktang natatakpan ng isang layer ng crystal clear armor na nagpoprotekta sa kanyang ulo at mukha, tiyak na siya ay malubhang masubitan sa suntok ni Chenlei. Walang laman ang crystal battle armor. Nang makita ang battle armor sa katawan ni Shugo, agad itong nakilala ni Chenlei. Talagang ito ang pinakabihirang virtual na kristal na sandata sa labanan. Hindi na kailangang banggitin kung gaano kahalaga ang mga virtual na kristal. Ang buong baluti ay maaaring pinuhin gamit ang mga virtual na kristal. Ang halaga ng baluti na ito ay maaaring tawaging abot langit. At ang ganitong uri ng mamahaling baluti, ang kapangyarihang nagtatanggol nito ay likas na karapat-dapat sa sarili nitong halaga. Ang Void Crystal Battle Armor set na ito ay may maraming Void Rune na inilalarawan dito. Masasabing ang pagsusuot ng Void Battle Armor na ito ay katumbas ng pagtiklop ng hindi mabilang na layer ng Void. Kung gusto mong matamaan ng Void, pagkatapos ay kinakailangan na tumagos sa hindi mabilang na mga layer ng Void upang makapagdulot ng pinsala dito. Sa set ng Void Crystal Battle Armor sa katawan ni Shugo, mayroong kabuuang 79 na Void Rune, 79 na ganap na nakatiklop na Void Layer, at ang lakas ng pagtatanggol nito ay umabot sa isang napaka-abnormal na antas. Sa Void Armor set na ito, masasabing halos walang talo si Vanquish. Bilang karagdagan sa Void Armor, si Shugo ay mayroon ding maikling espada na may mabangis na hugis at halos transparent na kulay sa kanyang kamay, na naglalabas ng matalim na aura. Ang maikling talam na ito, na tinatawag na Blade of Emptiness, ay ginawa rin mula sa pagsasanib ng mga virtual na kristal na may napakabihirang bakal, at napakalakas. Upang patayin si Chenlei, ginamit ni Gugu ang lahat ng mga kayamanan sa ilalim ng kahon. Suot ang Void Crystal Battle Armor, hawak ang Void Blade, nanunuya na parang humanoid na sandata, marahas niyang hinampa si Chenlei. Hoy! Isang invisible sword light ang direktang lumitaw sa harap ni Chenlei ng tahimik at walang babala. Tumagos sa protective mask ni Chenlei, at direktang laslas patungo sa leeg ni Chenlei. Naramdaman lamang ni Chenlei ang paglitaw ng isang malaking krisis. Sa kritikal na sandali, lumabas si Lightning sa kawalan, humakbang sa kawalan, at isang ulap ng dugo ang sumabog sa kawalan. Sa isang kisap mata, isang electric light ang kumislap, si Chenlei ay tumalon mula sa kawalan, at isang peklat ng buto ang lumitaw sa kanyang balikat, at ang dugo ay tumutulo pa rin. Medyo pangit ang ekspresyon ni Chenlei. Hindi niya inaasahan na magiging kakaiba at mabangis ang mga pag-atake ng Void Blade. Tumakas man siya sa kawalan, pinutol pa rin siya. Si Chenlei ay hindi nang ahas na maging pabaya, ang pag-atake ng Void Blade na ito ay masyadong kakaiba, at hindi niya ito mapigilan. Sa pag-iisip nito, gumalaw ang isip ni Chenlei, at lumitaw ang isang puting buto sa itaas ng kanyang ulo. Ang White Bone Bowl na ito ay eksaktong Swallowang Bowl. Sa sandaling lumitaw ang Sky Swallowang Bowl sa itaas ng kanyang ulo, isang magaan na kurtina ang biglang sumabit upang mabantayan ng mahigpit si Chenlei. Sa Sky Swallowang Bowl para protektahan ang sarili, gamaan ang pakiramdam ngayon ni Chenlei. Pagkatapos, kinuha ni Chenlei ang gintong cudgel at hinawakan ito sa kanyang kamay. Ang tunay na kapangyarihan ng kanyang katawan ay inilagay lahat sa Golden Cudgel, 18 critical na strike, umiikot at nagmamadaling lumabas sa Golden Cudgel, lumilipad sa palibot ng cudgel, naglalabas ng 10,000 gintong ilaw. Ngayon, ang lakas ni Chenlei ay bumuti ng husto, at ganap niyang naipakita ang buong kapangyarihan nitong ginintoang cudgel. Ang ginintoang cudgel ay nagpapalabas ng nakasisilaw na ginintoang liwanag, na nagiging ginintoang dilaw sa halos buong mundo. Pagkatapos, si Chenlei ay sumugod kay Shugo na may hawak na gintong cudgel sa kanyang kamay. Bagamat naramdaman ni Shugo ang napakalakas na hininga ni Chenlei, saan man siya matakot, ngumisi siya at sumugod kay Chenlei. Malaki ang tiwala niya sa Void Crystal Battle Armor at Void Blade. Hindi na bagay ang dalawa, at mabangis na nagkita. Kabanata 712 Nagngangalit na pagbugbog. Isang pagsabog ng ginintoang liwanag lang ang nakita ko, at nagsinungaling ako tungkol sa virtual na sandata ng kristal sa kanyang katawan. Kabilang sa 79 na rune, 70 sa kanila ang nag-ilaw ng halili, at pagkatapos ay agad na napatay. Ang buong baluti ay kumikinang ng maliwanag at namumulaklak.
Sa isang malakas na hininga, malabo mong makikita ang nakakatakot na eksena ng sirang kawalan. 70 Void Grand Dao Rune ay nawasak sa isang iglap, na nagpapahiwatig na ang gininto ang kamahalan ni Chenlei. Pagkatapos ng 18 tiklop na critical na strike, ay nabasag ang 70 beses na puwang. Naramdaman lang ni Gugu ang walang hanggan na kapangyarihan na nagmumula sa armor. Kung ang mapangwasak na kapangyarihang ito ay nahulog sa kanya, malamang na maduraj siya sa laman sa isang iglap. Bahagyang nagbago ang hitsura ng panlilibak, ngunit sa huli, ang Virtual Crystal Battle Armor ay lumalaban pa rin sa malaking kapangyarihan ni Chenlei. Nagbago na naman ang mukha ko, at tumawa siya. Chenlei, ito ba ang whole card mo? Pero yun lang. Walang paraan para sirain ang depensa ko. Subukan mo rin akong kunin. Ang talam ng kawalan sa kamay ni Gugu ay biglang naging malamig na liwanag, at dumiretso sa pintuan ni Chenlei. Ang Fisher Blade na ito ay biglang nawala sa manipis na hangin habang papalapit ito sa magaan na kurtina na nabuo ng Sky Swallowing Bolt, at pagkatapos ay muling nag-drill palabas ng Fisher, ngunit ang posisyon nito ay nagbago. Ang walang laman na blade na ito ay talagang dumaan sa Light Curtain Defense na nabuo ng Sky Swallowing Bolt, direktang lumitaw sa harap ni Chenlei, at nagudyok patungo sa noo ni Chenlei. Ang Void Blade na ito, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Void Grand Dao, ay lumampas sa depensa ng Sky Swallowing Bowl. Sa ganoong sitwasyon, walang sino man ang mag-iisip na ang mga ekspresyon ng mga matatanda na matagal nang nanunood sa labanan ay nagbago ng husto. Sino ang ganitong uri ng pag-atake? Pwede bang tumigil ka na? Kaya lang, bagamat kakaiba ang walang kwentang pag-atake, mukhang matagal nang pinaghandaan si Chenlei. Gamit ang espadang Tianlei sa kanyang kamay, isang espada ang tumawid sa Void Blade na lumitaw sa harap ng kanyang noo. Hiyang, sa isang malinaw at malinaw na tunog, nilaslas ni Chenlei ang talim ng kawalan gamit ang isang espada. Ang trajectory ng talim mula sa kawalan ay hindi mahuhulaan, ngunit para kay Chenlei, hindi ito mahirap maunawaan. Pagkatapos ng lahat, naiintindihan din ni Chenlei ang mga batas ng walang bisa na Grand Dao. Mayroong isang blanko na Grand Dao Rune sa dagat ng kamalayan. Para sa mga walang bisang pagbabago, mas sensitibo pa rin. Sa mata ng iba, misteryoso ang landas ng talim ng kawalan, ngunit sa mga mata ni Chenlei, may mga bakas na matutuklasan. Binasag ni Chenlei ang talim ng kawalan, at ang talim ng kawalan ay agad na tumakas sa kawalan. Sa mga kamay ni Chenlei, ang gulong na Tianlei sword ay namumulaklak na may libu-libong lilang electric lights. Kasabay nito, sa himpapawid, isang malaking bagyo ang nabuo sa isang kisap mata. Isang ulap ng tingga ang bumalot sa ulo ng lahat, at ang lilang liwanag ng kuryente ay lumipad palabas, na may libu-libong talampakan ng kulog na liwanag na bumabagsak mula sa ulap ng kulog, at lumipad patungo sa kawalan. Sa isang iglap, 10,000 bola ng kidlat ang agad na naging isang dagat ng kidlat na kaakibat ng kidlat, na direktang nilunod ang kay-abangan. Sunod-sunod na tunog ng malalim na kulog, at ang lupa sa ilalim ng mga paa ng lahat ay patuloy na nanginginig, at ang nakapaligid na mga taluktok ay bumagsak ng sunod-sunod. Ang Tai Ching Mu Divine Lightning ang winasak ni Chenlei. Ito ang paraan ng kidlat na naitala sa Qing Emperor's Question and Answer Scripture. Ang Tai Blue Divine Lightning na ito ay napakalakas. Ang bawat isa ay maaaring sirain ang 10,000 talampakan ng mga bundok. 10,000 Tai Blue Divine Lightning ang sumabog, at ang kawalan ay natakpo ng walang katapusang pagkawasak sa isang iglap. Ang momentum ay nasa malakas na enerhiya. Sa gitna ng mga pagsabog, isang figure ang itinapon ng mataas at lumipad sa hangin. Sa isang kisap mata, lumipad siya sa taas na 10,000 metro. Pagkatapos, bumagsak ito ng husto sa lupa at dinala hanggang sa lupa. Binasag ang isang malaking humanoid hole na 12 milya ang lalim. Sa isang kisap mata, isang figure ang lumipad mula sa malaking butas, ang kanyang mukha ay napasok, at ang kanyang buhok ay umaambon, walang kabuluhan. Ang Void Crystal Battle Armor ay nabasag ng gininto ang ningning ni Chenlei. 70 Void Grand Dao Rune ang nawasak. Ang 70 layer ng superimposed voids ay gumuho lahat. Kung maglalaan ka ng oras upang mag-aksaya ng oras, ang mga nawasak na walang laman na Grand Dao Rune na ito ay maaari pa ring maibalik,
at ang mga nawasak na magkakapatong na espasyo ay maaari ding ibalik. Kaya lang sobrang bilis ng atake ni Chenlei. Ang Void Crystal Battle Armor ay hindi pa nakakabawi mula sa cultivation. Sa kasalukuyan, ang kanyang defensive power ay 9 na Void Grand Dao Rune at 9 na layer ng space na nakapatong sa isa't isa. Napakalakas ng gayong defensive power para sa karaniwang malakas na tao, at mahirap itong masira. Gayunpaman, ang Tai Greenwood Divine Lightning na winasak ni Chenlei ay napakalakas na nalampasan nito ang imahinasyon ng haka-haka. Ang depensa ng 9 na layer ng espasyo ay agad na nabasag, at walang katapusang electric light na bumuhos dito, ang kanyang katawan ay ganap na nawasak. Ito rin ay kawalan ng laman. Siya ay isang ninuno na dalisay ang dugo, at ang kanyang lakas ay laban sa langit. Kung darating ang isang dayuhan na puro dugo, sa ilalim ng libu-libong Tai Ching Mo Divine Lightning, ito ay magiging asol na usok. Bagamat dumanas siya ng malaking kawalan, hindi siya masyadong nakamamatay, ngunit hindi siya nakatakas dahil sa kahihiyan. Pangit ang hitsura ni Supreme, at walang nasaktan sa kanya, kaya naramdaman ni Shu na ibinaba ang kanyang dignidad. Chenlei, papatayin kita. Pagkatapos magsalita ni Shugu, ang buong tao ay agad na nawala at direktang sumanib sa kawalan. Walang bisa, ang pinakamakapangyarihang paraan ay pagpatay, ang kanilang pag-unawa sa walang bisa ay ginagawa silang pinakanakakatakot na mamamatay, sila ay misteryoso at mahirap bantayan. Si Xinggu ay nasugatan ni Chenlei, naging galit, at sa wakas ay ginamit ang pumatay. Matapos ang walang kabuluhang pagkawala sa kalawakan, halos kasabay nito, lumitaw siya sa likuran ni Chenlei, hindi alam ng Void Blade kung kailan ito lumitaw sa kanyang kamay, at tinusok ang puso ni Chenlei ng mabangis. Sa harap ng biglaang pag-atake, tila inaasahan na ito ni Chenlei ng maaga. Iniwasan niya ang kanyang pagpatay, at pagkatapos, ang gintong patpat, ay tumama sa kanya ng malakas. Dahil sa tugon ni Chenlei, medyo nagmamadali si Shugu, at hindi niya ito naiwasan sa oras. Ang Void Blade sa kanyang kamay ay agad na itinaas upang harangan ang gintong cudgel na humahampas sa kanya. Ang gininto ang cudgel at ang walang laman na talam ay mabangis na nagbanggaan, biglang sumabog sa kalangitan na may liwanag na Yuan Qi. Sa pagkakataong ito, si Chenlei ay dumating na handa, at si Shugu ay isang madali ang hamon. Hindi naman siya ang kalaban ni Chenlei. Bumagsak si Chenlei at lumipad palabas. Itakda. Biglang sumigaw si Chenlei nang makita niyang lumilipad ang basura sa hangin. Kasunod ng malakas na sigaw ni Chenlei, isang sinag ng liwanag ang biglang bumaril mula sa Sky Swallowing Bowl sa itaas ng ulo ni Chenlei, na bumalot kay Shugu. Ang walang laman na katawan ay agad na ikinulong ng sinag na ito at huminto sa hangin. Si Chenlei Lightning ay humakbang sa kawalan at lumitaw sa tabi mismo ni Shugu. Ang gininto ang cudgel sa kanyang kamay ay parang isang marahas na bagyo, malakas na humahampas, at sa isang iglap, nabasag niya ang 79,800 cudgels. Katawan ni Shugu isang piraso ng virtual na kristal na sandata sa labanan ang biglang lumitaw ng mga pinong bitek tulad ng sapot ng gagamba, na para bang matatengay ito ng ihip ng hangin. Tungkol sa pagkukunwari, halos lahat ng buto ng kanyang katawan ay nabasag ng 8,100 maestro na ito. Kung hindi suportado ng virtual na sandata ng kristal, siya ay magiging isang masa ng laman. Kabanata 713. Isang pagsabog ng dugo ang bumalot kay Gugu, at si Gugu ay halos naging isang mataba na katawan, mabilis na gumaling sa dugo at liwanag, at pagkatapos lamang ng ilang paghinga, si Gugu ay bumalik sa kanyang pinakamataas na kalagayan. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay napakalungkot na hindi niya napansin, at siya ay dumanas ng isa pang malaking pagkawala. Sa sandaling ito, tumingin siya sa Sky Swallowing Bowl sa itaas ng ulo ni Chenlei na may kaunting takot. Ngayon lang, itong Sky Swallowing Bowl ang naglabas ng sinag ng liwanag, na direktang nagpakulong sa kanya. Noong una, inakala ni Gugu na walang makakapigil sa kanya. May kakayahan siyang maglakbay sa kawalan. Dumarating siya ayon sa gusto niya, at pupunta siya ayon sa gusto niya. Gayunpaman, ang mga sinag ng liwanag mula sa Sky Swallowing Bowl ay nagparamdam sa kanyang puso na medyo mabalahibo, at ito ang kaaway ng kanilang angkan. Sa katunayan, ang Sky Swallowing Bowl ay may walang katapusang mahiwagang pag-andar,
na maaaring gamitin para sa pagtatanggol, gayon din para sa pag-atake, pagkakulong, at iba pang mahiwagang tungkulin. Ito rin ang unang pagkakataon na gumamit si Chen Lei ng isa pang function ng Sky Swallowing Bowl, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kaganda ang epekto nito. Sa kasalukuyan, may pagdurugo sa kanyang mga mata. Bilang isang ninuno na dalisay ang dugo, nagwalat siya sa iba't ibang lahi ng parehong henerasyon. Kakaunti lang ang mga karibal niya. Hindi niya inaasahan na madalas siyang maghihirap sa harap ni Chen Lei. Higit pa rito, kung hindi dahil sa walang limitasyong paggamit ng dugo ng ninuno, malamang na siya ay ganap na papatayin ni Chen Lei sa suntok na ito. Kaya lang, ito ay naghalo sa dugo ng mga ninuno, at ang sigla nito ay napakalakas na lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Hindi madaling patayin siya. Matapos bumalik si Gugu sa kanyang peak state, isang treasure mirror ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, isang puting liwanag ang bumaril mula sa treasure mirror at diretsyong pumutok kay Chen Lei. Ang puting liwanag ng mahalagang salamin na ito ay direktang tumagos sa defensive mask ng Sky Swallowing Bowl, at pagkatapos ay tumama ng husto kay Chen Lei. Naramdaman na lamang ni Chen Lei na ang kanyang buong katawan ay halos mabasag ng puting liwanag na ito, at may mga pagsabog ng sakit. Si Chen Lei ay nagmamadaling lumingon kay Emperor Qing upang tanungin ang mga banal na kasulatan ng tao, isang layer ng malinaw na liwanag ang lumitaw, na nagsabog ng kapangyarihan sa puting liwanag na ito. Gayunpaman, si Chen Lei ay malubhang nasugatan, at ang puting liwanag na kinuna ng mahalagang salamin na ito ay tumagos sa mga butas ng dugo na malinaw bago at pagkatapos. Medyo natigilan si Chen Lei. Anong klaseng salamin ito, na napakalakas ng kapangyarihan na hindi man lang mapigil ang depensa ng Sky Swallowing Bowl? Sa katunayan, hindi ito dahil mahina ang kapangyarihan ng Sky Swallowing Bowl, ngunit hindi pa rin lubos na magagamit ni Chen Lei ang kapangyarihan ng Sky Swallowing Bowl. Si Chen Lei ay hindi pa nakapagbigay ng ika-1,000 ng kapangyarihan ng Sky Swallowing Bowl. Ito ay hindi masyadong nakakagulat na ang light curtain ng Sky Swallowing Bowl ay natagos. Hoy! Nang makitang ang suntok na ito ay nabigo upang patayin si Chen Lei, muling umiling si Gugu gamit ang treasured mirror sa kanyang kamay, na direktang kumikinang kay Chen Lei. Alam na ni Chen Lei na ang mahalagang salamin na ito ay napakalakas, kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya, sa pagpapatakbo ng Void Lightning Step, at ang buong tao ay dumiretso sa Void. Kaya lang ang sinag ng liwanag na ito ay dumiretso sa kawalan, nagniningning kay Chen Lei, at pinaalis si Chen Lei mula sa kawalan. Bumagsak si Chen Lei mula sa hangin, nagsuka ng dugo sa sulok ng kanyang bibig, at ang kanyang mga panloob na organo ay marahas na nanginginig. Hindi inaasahan ni Chen Lei na ang mahalagang salamin na ito ay maaari ding makalusot sa kawalan, humahabol at pumatay, ngunit hindi sinasadyang nataman muli. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sa kritikal na sandali, direktang ginamit ni Chen Lei ang Basalt Carapace upang harangan ang suntok ng mahalagang salamin na ito. Minsan ay nakakuha si Chen Lei ng Basalt Carapace mula sa Xuanwu Cave Mansion, na iniwan ang katawan ng Basalt Monster. Ang Basalt Carapace na ito, bagaman hindi pa rin ganap na sirain ni Chen Lei ang pattern formation, ay Basalt Carapace lang. Ang depensa mismo ay napakalakas na. Sa isang emergency, sa wakas ay hinaranggan ni Chen Lei ang dumadagandong na suntok ng treasure mirror gamit ang Basalt Carapace na ito, ngunit ang napakalaking countershock na puwersa ay samuka pa rin ng dugo ni Chen Leizhen. Gayunpaman, ang puwersang ito ng countershock ay hindi nagdulot ng anumang pinsala kay Chen Lei. Hiniling ni Emperor Qing sa Daojing sa kanyang katawan na umikot ng bahagya, at lahat ng internal organs na naalis dahil sa pagkabigla ay na-reset at naibalik gaya ng dati. Sa sandaling ito, si Chen Lei, hawak ang Basalt Carapace sa isang kamay, hawak ang gininto ang cudgel sa kabilang kamay, nilamon ang mangkok ng langit na nakabitin ang ulo, lumabas, at direktang lumitaw sa harap ni Gugu. Sa kasalukuyan, si Gugu ay nasa kanyang pinakamahinang estado. Dapat mong malaman na ang kapangyarihan ng Virtual King Mirror sa kanyang kamay ay talagang maganda, ngunit ang presyo ng bawat suntok ay isang astronomical figure. Ang tunay na kapangyarihan ng Gang Sagu ay parang dagat na tulad ng dagat, halos hindi nagpapadala ng 2 suntok, at naubos na nito ang lahat ng tunay na kapangyarihan ng Gang.
Sa oras na ito, ininom na ni Shugo ang pil para maibalik ang tunay na lakas hanggang sa unang pagkakataon. Sa kasamaang palad, hindi man lang siya binigyan ni Chenlei ng oras para huminga. Sa isang kisap mata, lumapit siya sa kanya. Kasabay nito, ang mangkok na lumalamon sa langit sa itaas ng ulo ni Chenlei ay muling nagpasiklab ng puting liwanag, na direktang nagkulong sa mga basura sa lugar na iyon, at pagkatapos, ang gintong cudgel sa kamay ni Chenlei, nang walang pag-aalinlangan, ay direktang nag-oscillated, at sa isang hininga, libu-libong maestro ang pinakawalan, at gintong liwanag ang bumaril sa kalangitan. Dapat mong malaman na sa oras na ito, maging ito man ay virtual na sandata ng kristal o iba pang mga puwersang nagtatanggol, si Chenlei ay gumawa ng isang buong pagbaril, at ang mabangis na kapangyarihan ay magbibigay sa kanya ng dignidad sa isang iglap. Nagulat sa isang tumpok ng putik. Ang kawalan ay naging putik, na may pula at matingkad na dugo na patuloy na umaagos dito, sinusubukang buhayin ito. Sa oras na ito, direktang isinakripisyo ni Chenlei ang Jotian Xingchen Buddha Pagoda. Sa Jotian Xingchen Buddha Pagoda, isang malaking atraksyon ang lumabas, sinipsip ang dugong pula at maliwanag na ilaw at naging isa. Pula, maliwanag, nagliliwanag, kumikislap na mga selula ng dugo, kasing laki ng basketball, na nasuspine sa hangin, tumutulo at umiikot, at sa wakas, direktang lumubog sa Jotian Star Buddha Pagoda, at nabuklod. Pagkatapos noon, iwinagayway ni Chenlei ang kanyang kamay at inalis ang virtual na kristal na armor, ang blade ng void, ang storage ring sa kanyang kamay, at ang laman na katawan ni Shugo na naiwan sa lupa. Patay na si Coach. 10,000 mga dayuhang sundalo, sa sandaling ito, lahat sila ay hindi makapaniwala na ang kanilang mga mata ay normal. Napatingin sila kay Chenlei. Sa kanilang mga mata, ang hindi magagapi at walang kapantay na commander ay talagang pinugutan ng ulo ni Chenlei, ang kanyang kaluluwa ay nawasak, at maging ang kanyang katawan ay pinatay, nang ang mga samsam sa digmaan ay kinuha. Ang ganitong resulta ay isang malaking dagok sa Alien Army. Bumagsak ang momentum ng Alien Army sa isang iglap. Sa kabilang banda, sa panig ng Xuanyu Coalition Army, tumataas ang moral ng mga sundalo, bawat isa ay may mataas na espiritu ng pakikipaglaban at espiritu ng pakikipaglaban. Ilang sandali, direktang naglunsad ng pag-atake ang Profound Domain Allied Forces, at ang dalawang hukbo ng 100 Races City at Digo Ridge ay sumakal patungo sa Alien Army na nakulong sa gitna. Ang mga dayuhang tropang ito ay likas na pumapatay ng atubili, at isa-isang bumangon upang labanan. Kaya lang, ngayong tinanggal na ang commander ng Alien Army, natalo itong Alien Army, lumaban man sila, dying struggle lang. Para kay Chenlei, naglabas siya ng Divine Thoughts, espesyal na naghanap ng isang partikular na makapangyarihan at mahirap na master sa mga dayuhang lahi, at nagsagawa ng sniper assassination. Ang ibang ordinaryong alien expert, mababa lang ang tingin niya sa kanila. Sa ganitong paraan, ang labanang ito ay tumagal ng isang buong araw at gabi, at sa wakas ay nilipol ang isang hukbo ng higit sa 10 milyong dayuhang lahi. Kabanata 714 pagkatapos ng digmaan. Tagumpay. Matapos ang huling dayuhan ay pinugutan ng ulo, hindi mabilang na mga sundalo ang agad na nahulog sa isang pool ng dugo, hindi pinapansin ang pagod mula sa patuloy na pakikipaglaban, at isa-isang nagsaya. Sa oras na ito, si Chenlei at ang iba pa ay sumali sa mga elder ng 100 Races City. Sa pagkakataong ito, ang mga elder na namumuno sa tropa sa Dig-Uling ay sina Chu Chaochun at Tiu Wenxi, at para sa 100 Races City, ito ay sina Tai Hengjiang at Xu Feiho. Sina Tiu Wenxi at Tai Hengjiang ay ang mga matatanda ng banal na lupang dugo ng bakal. Ang Tai Hengjiang ang pangunahing. Para kay Elder Xu Feiho, siya ang elder ng Xuanming. Ang elder na ito na si Xu Feiho ay ang dindin ng Little Brothers Xuanming Academy. Natural na nakita ni Elder Xu Feiho si Chenlei sa unang tingin. Masasabing si Chenlei na ngayon ang ipinagmamalaki ng kanilang Profound League. Kung hindi kikilos si Chenlei sa pagkakataong ito, ang Overthrown and the City of 100 Races ay makakatagpo ng isang malaking krisis. Gayun din, kung hindi papatayin ni Chenlei ang pure blood na ninuno, walang sinuman ang makakakontrol sa gayong pumatay. Okay, ilang matatanda, hindi ito ang oras para mag-usap, mabilis pa rin nating linisin ang larangan ng digmaan,
pagkatapos ay bumalik sa diguling at muling pag-isipan kung paano haharapin ang mga dayuhang lahi. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-uusap ng matatanda, iminungkahi ni Chen Lei. Naturally, ang mga matatanda ay walang anumang opinyon. Kahit na ang 10 milyong alien race army ay nabura na ngayon, ang panganib ay hindi pa ganap na naalis. Ang lakas ng lahi ng dayuhan ay napakalakas pa rin, at hindi ngayon ang tamang oras para magdiwang. Tumango ang lahat, pagkatapos ay inutusan ang mga tropa sa ilalim ng kanilang command na linisin ang larangan ng digmaan, at pagkatapos ay sabay-sabay na bumalik sa overthrown. Ngayon, ang overthrown ang frontline na kinakaharap ng mga dayuhang hukbo, at nangangailangan ng suporta. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito ang hukbo na umalis sa lungsod ng daan-daan ay hindi bumalik sa lungsod ng daan-daan, ngunit direktang sumunod sa hukbo mula sa diguling. Sabay silang bumalik sa overthrown. Sa kasalukuyan, sa 100 Races City, si Simayong, na handang umalis sa lungsod at tumakas, ay nakatanggap ng impormasyon mula sa kanyang mga nasasakupan. Matapos basahin ang impormasyon, natigilan si Simayong, "Ano, nanalo talaga ako? Hindi lang nanalo, napuksa din ang dayuhang hukbo, anong malaking kita." Nang maisip ko na ang mga trepeo ng libu-libong dayuhang tropa ay nakuha ni Chen Lei at ng iba pa, ang puso ni Simayong ay parang kinurot ng kutsilyo, at ang kanyang puso ay kumirot. Hindi naman sila ganoon kamura. Kailangan nilang mag-isip ng paraan para mailabas nila ang mga samsam. Kung wala tayo sa likod at bibigyan sila ng matatag na likuran, paano nila papatayin ng buong puso ang kalaban? Isa itong tagumpay sa militar, kahit kalahati sa atin, hindi, 70%. Samot-saring iniisip sa puso ni Simayong ay patuloy na umiikot. Tungkol naman sa ideya na lisanin ang lungsod at tumakas, pansamantalang nawalan siya ng malay. Ang dahilan kung bakit gusto niyang umalis sa lungsod at tumakas ay dahil alam niya na 10,000 dayuhang lahi ang lumapit sa lungsod ng daang lahi, at ang overthrown ay hindi magtatagal ng ilang araw. Ngunit ngayon, ang sitwasyon ay nagbago ng husto, at dapat silang kumapit ng ilang sandali, upang hindi siya magmadaling umalis sa larangan ng digmaan sa kalangitan. Sa kabilang panig, sa gitna ng alien army, sa harap ng misteryosong altar, ang apoy ng kaluluwa na sumasagisag sa kawalang kabuluhan ay biglang napatay. Ang hanggal na pag-apula ng apoy ng kaluluwa ay nagdulot ng takot sa mga dayuhang gwardya na nagbabantay sa altar. Hindi sila nang ahas na mag-antala kahit kaunti at iniulat ang sitwasyon sa 12 Ruofeng at sa iba pa. 5 tao, 12 Ruofeng, Zaifungdo, Yinjiuzo, Xiao Aotian, at Bloodside, ang pumunta sa harap ng altar sa unang pagkakataon. Nakita ang soul lamp na pinatay ni Shugu, at ang kanilang mga mukha ay malungkot at nakakatakot. Ang altar na ito ay iluminado ng 6 na soul lamp, na ang bawat isa ay kumakatawan sa isang purong dugong ninuno. Habang sila ay nabubuhay, ang soul lamp na ito ay hindi mamamatay. Kung ito ay lumabas, nangangahulugan ito na isang tao ang namatay. Ngayon, ang nasayang na lampara ng kaluluwa ay namatay, walang apoy na napatay. Ito ay malinaw na namatay kaya hindi na ito maaaring mamatay muli. Ang 6 na nagbabalik na dalisay na dugo, pagkatapos nilang lumaki sa hinaharap, ang bawat isa ay magiging isang sinaunang higanteng antas ng ninuno, ngunit ngayon, bago sila magkaroon ng panahon upang magningning na may pinakamataas na kaluwalhatian ng walang hanggang kaluwalhatian, sila ay mamamatay ng tahimik dito, isa. Sa ilang sandali, ang 12 Ruofeng, Zaifungdo, Yinjiuzo, Xiao Aotian, at Bloodsickle ay napalibutan ng walang pangalan na galit. Ang kapakumbabaan ay dulot ng mga kamay ni Chen Lei. Tahimik na sabi ni Zifeng, ngunit naririnig ito ng lahat, sa simpleng tono, pinipigilan ang galit tulad ng magma ng bulkan. Oo, nakikita ko rin yan. Sa puwang na ito, ang kapangyarihan ng sumpa ng makalangit na sakripisyo ay naging mas malalim at mas malakas. Bukod kay Chen Lei, walang sino man ang magkakaroon ng ganoong pananaw. Tumango rin si Candle Nine Yin para kumpirmahin. Ngayon, ang kapangyarihan ng Heavenly Sacrificer sa katawan ni Chen Lei ay umabot na sa isang misteryoso at mahiwagang antas. Nagkaroon ng hindi inaasahang at misteryosong komunikasyon sa isang nangungunang powerhouse ng isang dayuhang lahi. Kung gusto mong itago ito, magagawa mo ito ng buo. Mas mababa sa
Siyempre walang intensyon si Chenlei na itago ito, dahil hindi siya matatakot na mag-higanti sa mga alien na ito. Papatayin ko itong Chenlei. Ang karit ng dugo ay kumikinang na may kakaibang dugo, na kamamatay na aura ng paulit-ulit. Sa oras na ito, si Chenlei at ang iba pa ay nakabalik na sa diguling, at nagpapahinga sa unang pagkakataon. Nagsagawa rin si Chenlei ng tahimik na paglilinang sa sikretong silid upang mabawi ang kanyang tunay na lakas at espiritu. Pagkaraan ng isang araw at isang gabi, biglang idinilat ni Chenlei ang kanyang mga mata, at dalawang divine lights ang lumitaw sa kanyang mga mata, na bumalik sa kanyang pinakamataas na estado. Matapos gumaling, hindi kaagad bumangon si Chenlei, ngunit naka-cross-legged sa lihim na silid, tahimik na iniisip ang labanan ng walang kabuluhan. Ito ang kanyang unang pagkakataon na maglaro laban sa isang nagbabalik na pureblood. Bagamat sa huli ay nanalo siya at pinugutan ng ulo ang pagkukunwari, ang ilan sa mga aral na natutunan sa pagkakataong ito ay nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang at pagbubuod. Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang nakaharap sa iba pang 5 nagbabalik na dalisay na dugo, hindi dapat magkaroon ng kahit kaunting pagpapahinga o kawalang ingat. Kung isa sa alang-alang ang pureblood na ninuno na ito, ang kanyang lakas ay nakita lamang sa buhay ni Chenlei, at ito ay umaayon sa reputasyon ng pureblood na ninuno. Sa mga tuntunin ng pisikal na katawan, martial arts, mga diskarte, pamana ng bloodline at marami pang ibang aspeto, ang lahat ay hindi nahuhulaan. Hindi bababa sa mga aspetong ito, si Chenlei ay walang labis na kalamangan. Ang dahilan kung bakit nagawa niyang makamit ang huling tagumpay, sa katunayan, bukod sa kanyang sariling lakas at kayabangan, ang pinakamahalaga ay ang maliit na kayamanan sa kanyang mga kamay. Sa kanila, si Jin Guangmais ang nagbigay kay Chenlei ng pinakamalaking sorpresa. Masasabing ginawa ni Jin Guangmais ang lahat ng kanyang makakaya para patayin si Hypocrisy sa pagkakataong ito. 18 beses ang kritikal na lakas ng Welga, kahit ang Heavenly Thunder Sword Tire ay hindi maihahambing sa gintong cudgel na nagpapagana ng buong lakas nito sa pag-atake. Siyempre, mayroong Basalt Carapace. Kung walang Basalt Carapace, malamang ay tuluyan na siyang napatay sa pangalawang suntok ng Treasure Mirror. Sa pag-iisip nito, pinitik ni Chenlei ang kanyang palad, at lumitaw ang isang mahalagang salamin sa kamay ni Chenlei. Ito ang Virtual King Mirror na nakuha niya mula kay Shugu. Kabanata 715 Critical Strike Rune. Ang Virtual King Mirror na ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagpapakintab sa frontal bones ng mga sinaunang ninuno ng Shu clan. Ang salamin ay makapal na natatakpan ng walang laman na Grand Dao Rune. Kung titingnan mo, ang mga puwang sa loob ay patong-patong sa bawat isa. Sa pagbilang, tila walang katapusang espasyo at oras. At sa walang katapusang oras at espasyong ito, sa bawat oras at espasyo, mayroong napakalaking enerhiya na nagpapatibok sa kaluluwa. Naiintindihan ni Chenlei na ang pagmamataas na ito ay maaaring hindi man lang gumamit ng 10,000 ng kapangyarihan ng mahalagang salamin na ito. Kung ang kapangyarihan ng mahalagang salamin na ito ay ganap na nagamit, masasabing kahit na ang pinakamataas na kapangyarihan ni Emperor Wu ay hindi kayang labanan ito. Ang buong pag-atake ni Bojing. Ang mahalagang salamin na ito ay hindi kabilang sa espasyong ito. Itinago ni Chenlei ang mahalagang salamin na ito. Hindi niya magagamit ang mahalagang salamin na ito sa ngayon, nananatili lamang sa Jotian Xingchen Buddha Tower. Pagkatapos, kinuha ni Chenlei ang Void Crystal Battle Armor at Void Blade. Ang dalawang treasures na ito ay top armor din. Sa katunayan, parehong nakamit na ito ng Void Crystal Battle Armor at ng Void Blade. Ang tuktok ng Tier 9 ay walang katapusan na makapangyarihan. Ang grupo ng mga kayamanan na ito ay inayos ni Chenlei at ibinigay sa Void Crystal Battle Armor at Void Blade, na ibibigay niya sa kanyang kapatid sa hinaharap upang ipagtanggol ang sarili, at si Chenlei ay naglagay ng malaking halaga ng Void Crystal. Damnable ang kanyang lakas, at pagkatapos gawin ang lahat ng ito, aalisin din niya ang Void Crystal Battle Armor at ang pinong Void Blade muli. Pagkatapos noon, lumitaw ang isang malaking bronze gourd sa mga kamay ni Chenlei. Ang bronze gourd na ito ay isang likas na kayamanan mula sa langit at lupa, at isang pinagpalang lugar sa loob. Kung hindi ako makakapagdala ng 10 milyong dayuhan sa tansong kalabasa na ito. Sa likod ni Rogue.
Sa katunayan, ang Bronze Gord na ito ay hindi mas mahusay kaysa sa Virtual King Gord, kaya masasabing ito ay isang pinakamataas na kayamanan. Si Chen Lei ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa Tansung Lang. Gamit ang Bronze Gord na ito, maaari niyang dalhin ang libu-libong tropa sa kanya anumang oras nang walang anumang pagsisikap. Ang gamit ng Bronze Gord na ito ay halos katulad ng sa Thunder Palace sa kanyang mga kamay. Ngunit sa katunayan, ang Bronze Gord na ito ay isang natural na espiritual na kayamanan, habang ang Lady Palace ay ginawa mismo ng sinaunang lady. In terms of refinement, mas masarap ang Bronze Gord na ito. Higit pa rito, magagamit na ngayon ni Chen Lei ang Bronze Gord na ito, at ang Thunder Emperor Palace, na may lakas ni Chen Lei, ay halos hindi na ito madudurog ng ilang beses, dahil nakakakonsumo ito ng sobrang lakas. Sa Bronze Gord na ito ay naiiba, maaari itong gamitin anumang oras, dahil hindi ito kumukonsumo ng anumang kapangyarihan, at ito ay sarili nitong kuweba. Si Chen Lei ay naghiwalay ng bakas ng Divine Consciousness, dumiretso sa Bronze Gord, binura ang lahat ng stigmatization marks na natitira dito, at pagkatapos ay sinunog ang tatak ng Divine Consciousness upang ganap na pinuhin ang Bronze Gord na ito sa kanyang sarili. Oo, pinaliit ito sa laki ng kamao at nakasabit sa bewang niya. Matapos gawin ang lahat ng ito, muling itinuon ni Chen Lei ang kanyang paningin sa gintong patpat. Bagaman maraming mga spoiler mula sa Vanquish, marami sa kanila ay napakabihirang, ngunit ngayon si Chen Lei ay walang oras upang suriin ang mga ito ng isa-isa. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay makahanap ng isang paraan upang madagdagan muli ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Mula sa paglaban sa pagkukunwari, natuklasan ni Chen Lei na hindi kayang durugan ng kanyang lakas sa pakikipaglaban ang mga pure-blood returnees na ito. Kung hindi siya naghanda ng isa o dalawang mamamatay tao, maaari siyang matalo kapag humaharap sa mga dayuhang karera. Tutal may 5 pure-blood alien pa ang kabilang partido, at siya lang. Siyempre, ngayon ay nasa Digu Ridge na sina Huang Wen, Kong Xiaochen, Kung Zuan, at Ao Yu, at lahat sila ay may kanya-kanyang bakas, at ang kanilang lakas ay bumuti ng husto. Kung ang 5 emperador ay bumuo ng isang battle formation, kahit na sila ay talunin ng mga nagbalik at puro banyagang lahi, hindi sila matatalo. Gayunpaman, ayaw ni Chen Lei na masyadong umasa sa 5 Emperors Conferred Battle Array. Sa partikular, ang 5 Emperors Conferred Battle Array ay nangangailangan ng 5 tao na magpakita. Sa sandaling ang dependency ay naging labis, kung sila ay maghihiwalay sa hinaharap, ang kanyang lakas ay bumaba ng husto. Sa makatuwid, nagpasya si Chen Lei na tumuon sa pagpapabuti ng kanyang sariling lakas bilang pangunahing direksyon. Sa pagkakataong ito, nais ni Chen Lei na linangin ang isang serye ng mga nakamamatay na katangian, kaya't itinuon niya ang kanyang paningin sa gintong patpat. Ang pinakamahalagang bahagi ng Golden Cudgel na ito ay hindi ang staff material, ngunit ang Critical Strike Rune. Ito ang pinakamahalagang core ng buong gintong stick. Ilang beses ng personal na pinino ni Chen Lei ang gininto ang stick na ito, at pamilyar sa critical na strike rune na ito. Sa oras na ito, naisip ni Chen Lei ang critical na strike rune na ito. Ang gustong gawin ni Chen Lei ay makita kung maaari niyang aitato ang critical na strike rune na ito sa kanyang sarili, o sa madaling salita, pinuhin ang critical na strike rune na ito sa kaluluwa, upang ang kanyang iba't ibang diskarte ay mabiyayaan ng critical strike rhyme. Sa totoo lang, may ideya si Chen Lei. Wala pang isang araw o dalawa, naisip niya ang iba't ibang mga posibilidad, ngunit hindi pa siya nagsimulang magsanay ng cultivation. Gayunpaman, sa pagharap sa panggigipit ng 5 taong dalisay ang dugo na bumalik sa mga ninuno, sa wakas ay nagpasya si Chen Lei na simulan ang paglilinang upang pinuhin ang mga naturang rune. Ang ganitong uri ng rune, kapag siya ay matagumpay na Nagel Inang, pagkatapos ay ang kanyang lakas ay susulong ng paunti-unti. Siyempre, kapag nabigo ang paglilinang, magreresulta ito sa kamatayan at kamatayan, na lubhang mapanganib din. Gayunpaman, bagamat mapanganib, hindi nito mapigilan ang determinasyon ni Chen Lei na pinuhin ang critical na strike rune. Kung dati, nag-aalangan pa si Chen Lei, kung hindi siya sigurado, hindi siya madaling magsanay ng mga ganitong mapanganib na ehersisyo. Gayunpaman, ngayon ang kanyang master cultivation practice ay nagbago sa Dao Sutra of Inkiring ng Qing Emperor.
Tinanong ng Qing Emperor ang mga banal na kasulatan ng tao kung hindi niya alam kung anong uri ng pagsasanay ito. Maaari itong pagsamahin ang maraming mga ehersisyo sa isang pagan nang walang anumang mga problema, ngunit maaari itong lubos na mapataas ang kapangyarihan nito. Ngayon, ang Lady Sutra, 9 Turns Golden Body Ju, 9 Heavens Below Ju at Xuanwu Shenjing na kanyang nilinang ay isinama sa isang furnace, at ang kanilang lakas ay tumaas ng hindi nababawasan. Dahil sa misteryo ng Qing Emperor's questioning Taoism, si Chen-Lei ay nakipagsapalaran. Kinuha ni Chen-Lei ang isang gintong patpat mula sa sekretong silid at isinabot ito sa kanyang harapan. Direktang pumasok ang Divine Consciousness sa Golden Stick at nakakita ng Critical Strike Rune na naka-embed sa kailaliman ng Golden Stick. Pagkatapos, ang espiritual na kamalayan ni Chen-Lei ay pumasok sa Critical na Strike Rune, at direktang sinuri ang pinaka-orihinal na pinagmulang misteryo ng Critical na Strike Rune na ito. Biglang, si Chen-Lei ay tila nakakita ng hindi mabilang na mga particle at trino, na bumababa, nagbabanggaan, sumasabog, at lumalawak na patong-patong, na namumulaklak na may kamangha-manghang kapangyarihan. Sa harap ng ganitong uri ng kapangyarihan, ang walang laman na universo at ang mabituing kalangitan ay mga lumulutang na ulap, at walang kapangyarihan ang maaaring lumitaw sa ilalim ng gayong pagsabog. Ang espiritual na kamalayan ni Chen-Lei ay isinama sa ebolusyon at pagbabago ng mga rune, at nahulog sa iba't ibang mga paliwanag at konsentrasyon. Sa sandaling ito, ang katawan ni Chen-Lei ay nababalot ng mahinang cyan light, at ang mahinang cyan na ilaw na ito ay bumalot din sa golden cudgel sa harap ni Chen-Lei. Ang asul na liwanag ay naglalabas ng mahiwagang hininga, nagpapalakas at nagpapahusay kay Chen-Lei sa kakaiba at misteryosong paraan, at kasabay nito, patuloy nitong ginagabayan ang mga rune na ibinubuga mula sa gintong stick na pumasok sa katawan at fuse ni Chen-Lei. Ang mga rune na ito ay labis na malupit, ngunit sa ilalim ng cyan light, napanatili nila ang matinding balanse, na ginagawa ang mga rune na ito na walang putol na isinama sa katawan ni Chen-Lei. Kabanata 716 na Exploration Camp. Pagkalipas ng ilang araw, biglang iminulat ni Chen-Lei ang kanyang mga mata, dalawang gintong kinang ang kumislap sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay nawala. Pagkatapos noon, dahan-daang nabawi ni Chen-Lei ang kanyang gang, at ang mahinang cyan light mula sa kanyang katawan ay natipon sa kanyang katawan, at natapos ang kanyang gang. Sa sandaling ito, tumayo si Chen-Lei, napalunok si Changshu, sunod-sunod na dagandong ang umalangaw mula sa kanyang katawan, at ang kanyang buong katawan ay tumaas ng halos 2 pulgada mula sa manipis na hangin. Sa oras na ito ng cultivation, si Chen-Lei ay nakakuha ng maraming, at orihinal na sa Soul Sea, nag-condensed siya ng Critical Attack Rune. Ang Critical Strike Rune, Void Grand Dao Rune, at Thunder Rune ay ang tatlong pangunahing rune na pinag-condense ni Chen-Lei. Kabilang sa mga ito, ang mga marka ng kulog at kidlat ay pinalapot ang pinakamaagang, dahil mayroon siyang napakalalim at masusing pag-unawa sa mga batas ng kulog sa kanyang nakaraang buhay. Ang Void Grand Dao Rune ay ang huling beses na kinuha ko ang Void Grand Dao na natitira sa Void Crystal, pinagsama ang mga ito, at ginawang cultivation. Ang Critical Strike Rune ay naliwanagan na ngayon. Ang tatlong rune na ito, kabilang ang Critical Strike Rune, ay mga karagdagang rune, na maaaring magpapataas ng lakas ng Grand Dao Void Rune at Thunder Rune. Sa sandaling ito, gumalaw ang isip ni Chen-Lei, at ang Critical na Strike Rune sa Sea of Souls ay agad na naging isang misteryosong pattern, na agad na binalot sa mga kamay ni Chen-Lei. Ang mahiwagang pattern na ito, na puno ng 20 linya, ay nag-uugnay at nagiging isang gintong anteng-anteng, na ginagawang simple at misteryoso ang kamao ni Chen-Lei, at naglalabas ng hininga ng Grand Dao. Malinaw na naramdaman ni Chen-Lei na may sobrang nakakatakot na kapangyarihan sa kanyang kamao. Sa isang suntok, makakapagdulot ito ng 20 beses ang kritikal na pag-atake, na 18 beses na mas malakas kaysa sa kritikal na pag-atake ng Jinguang Mace. Ito rin ang resulta ng cultivation breakthrough ni Chen-Lei sa nakalipas na yugto ng panahon, at ang kanyang pisikal na lakas ay tumaas ng ilang beses. Kung hindi, na may 20 beses na lakas ng isang kritikal na strike, sisabog siya bago siya sumabog. Gayunpaman, kung tungkol kay Chen-Lei, na may 20 beses na lakas ng isang kritikal na welga, walang pressure sa lahat.
Hindi sa ayaw ni Chen Lei na pataasin ang lakas ng Critical Strike Rune, ngunit sa katunayan ay nilinang niya lang ang Critical Strike Rune, at ang magagamit niya ay maaari lamang umabot ng 20 beses. Sa katunayan, sa pisikal na lakas ng katawan ni Chen Lei ngayon, kahit na makatiis siya ng 30 beses o 40 beses na kritikal na pag-atake, walang problema, ngunit ang susi ay ang kritikal na pag-atake na rune na naiintindihan niya ay magagamit lamang ngayon ng mga kritikal na pag-atake. Gayunpaman, kahit na ito ay naging isang humanoid na kayamanan si Chen Lei. Ngayon ang isang kamay na suntok ni Chen Lei ay mas malakas kaysa sa gintong patpat. Para sa kultibasyon na ito, si Chen Lei ay nasisiyahan pa rin. Ang pag-aani sa pagkakataong ito ay napakahalaga sa kanya, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng husto. Pagkatapos noon, umalis si Chen Lei sa customs. Pagkatapos umalis sa kaugalian, unang nakilala ni Chen Lei ang ilang matatanda at tinanong sila tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Sa oras na ito ay walang paggalaw mula sa alien side, napapalibutan lamang at hindi umaatake, ngunit ang kapaligiran ay napaka-depressing. Alam ng lahat na ang mga dayuhan ay hindi susuko at tiyak na sisilakay. Sa puntong ito, si Chen Lei ay sumasang-ayon din, kung ang dayuhang lahi ay dumanas ng napakalaking kawalan, kung hindi ito maibabalik, ito ay imposible. Kaya lang, walang paraan si Dover para magtanong tungkol sa impormasyon tungkol sa lahi ng dayuhan, dahil masyadong mahigpit ang depensa ng lahi ng dayuhan. Laging nararamdaman ni Chen Lei na ang paggawa ng mga bagay na tulad nito ay hindi isang magandang paraan. Sinabi niya, titingnan ko at titingnan kung ano ang ginagawa ng mga dayuhang lahi. Nang makita ng ibang matatanda ang inisyatibo ni Chen Lei na aanyayahan si Ying, tumanggaw sila bilang pagsang-ayon. Ngayon, si Chen Lei ay walang alinlangan ng taong may pinakamalakas na kapangyarihang panlaban sa buong Emperor Bone Ridge. Tanging si Chen Lei lamang ang maaaring makapasok sa kampo ng lahi ng dayuhan at malaman kung ano ang kapakipakinabang sa presensya ng ilang mga pure-blooded returnees. Balita. Tumanggaw si Chen Lei, at pagkatapos, dala ang formula ng lihim na hininga, ganap na itinago ang hininga ng makalangit na sumpa sa pagsamba, at sa parehong oras, ang buong tao ay naging isang magaan na usok, inanod palabas ng Emperor Bone Ridge, at tumungo patungo sa lahi kampo alien. Ngayon, ang mga kakayahan sa katawan ni Chen Lei ay mali-mali at kakaiba, napakatalino, at ang Lightning Void Step ay tumama ng buong lakas sa loob lamang ng ilang sandali, nakarating na siya sa alien camp. Sa oras na ito, ang kampo ng dayuhan ay mapayapa, ngunit mahigpit na binabantayan, at ang kapaligiran ay sobrang solemn na at tense. Palihim na inilabas ang espiritual na kamalayan ni Chen Lei, hinahanap ang pangunahing kampo ng lahi ng dayuhan. Madali, natagpuan ni Chen Lei ang pangunahing kampo ng lahi ng dayuhan. Sa oras na ito, ang 5 nagbabalik na dalisay na dugo, kabilang ang 12 Ruofeng at Yin Jiuzo, ay naruroon lahat. Kasabay nito, ang pinakamataas na commander ng lahi ng dayuhan, ang 12,000 Mountain, ay naroon din sa kampo na ito, tinatalakay ang iba't ibang mga bagay. Kung Feng, Jiuzo, Bloodside, Fengdo, Aotian, tatanungin ko kayong 5, kahit anong paraan ang gamitin mo, kailangan mong patayin si Chen Lei. Ang taong ito ay masasabing katiwala ng aming angkan, ang taong ito kung hindi namin siya maalis sa isang araw, ang aming pamilya ay hindi magiging mapayapa sa isang araw. Panipi. Sinabi ng 12 Chenshan sa 5 alien na ito na puro dugo. Ang pagbagsak ng kawalang saysay sa wakas ay nagulat sa pinakamataas na commander ng lahi ng dayuhan. Isang dalisay na dugong ninuno ang namatay sa larangan ng digmaan sa kalangitan. Kung ibabalik ang ganoong bagay sa lahi ng dayuhan, magdudulot ito ng malalaking alon. Sa katunayan, maraming tao sa mga lahi ng dayuhan ang hindi nasisiyahan sa 12,000 Mountains. Masasabing ang 12,000 Mountains ang nagbigay ng pinakamalaking suporta. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang taon, hindi pa rin nila nagawang sakupin ang larangan ng digmaan sa sakamay, ang gayong record ay ganap na imposibleng aminin. Ang ikinababahala ng 12 Chenshan ay isang pure-blood genius ang nahulog. Sa kasalukuyan, ang pagkawala ay hindi pa nababaligtad. Kapag naibalik na sila sa ibang bansa, marami na ang ma-impeach. Dahil dito, hindi garantisado ang posisyon ng Supreme Commander.
Sa kasalukuyan, ang 12,000 Mountains ay maaari lamang humawak sa Sky Battlefield sa kanilang mga kamay sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay patayin si Chenlei at gumawa ng malalaking kontribusyon, upang mapigil ang mga bibig ng ibang tao. Kung gusto mong kontrolin ang Sky Battlefield sa iyong mga kamay, ang pagpugot kay Chenlei ang susi. Hanggat pinugutan ng ulo si Chenlei, madaling patayin ang natitirang bahagi ng larangan ng digmaan sa langit. Sa pagkakataong ito, personal na dumating ang 12 Chenshan, para lang hayaan ang 12 Ruofeng at iba pa na ibaba ang kanilang pride at magsanib puwersa para harapin si Chenlei. Ang paniniil ni Chenlei ay napatunayan ng buhay ng hindi mabilang na mga dayuhang henyo. Kung ang 12 Ruofeng at ang iba pa ay mapagmataas, may kamalayan sa sarili, minamaliit ang sangkatauhan, at gustong patayin si Chenlei gamit ang kanilang sariling lakas, iyon ay isang purong katangahan pangalawang sapilitang pag-uugali. Lalo na, pagkatapos na patayin ni Chenlei si Vanquisher, ayaw na ng 12 Chensha na makita ang trahedya ng mga pureblood na bumalik sa mga ninuno na namatay sa kamay ni Chenlei dahil sa kanilang hanggal na kay-abangan at kay-abangan. Sa makatuwid, ang 12 Chenshan sa pagkakataong ito ay masasabi ring isang babala sa 12 Ruofeng at iba pa. Nakita ng 12 Ruofeng at ng iba pang mga tao na sinabi ng 12 Chenshan ng napakasakit, kinailangan nilang tumango at sumang-ayon sa kahilingan ng 12 Chenshan. Sa katunayan, kung ito man ay 12 Ruofeng, Zaifengdu, Yinjiuzu, Blood Sickle, at iba pa, sila ay talagang hindi nasisiyahan kay Chenlei, at gusto nilang hanapin si Chenlei mismo upang lumaban hanggang kamatayan at makita kung sino ang nakahihigit. Mababa, ngunit maliwanag, ang ganitong uri ng pag-iisip ay malapit ng masira sa harap ng kahilingan o utos ng 12,000 bundok. Ang mga nagbabalik na dalisay na mga taong ito ay walang paraan para tumanggi. Hindi lang tayo bibigyan ni Chenlei ng pagkakataon na pahirapan siya. Bagamat pumayag si 12 Ruofeng at ang iba pa sa kahilingan ng 12 Chenshan, nagpasya silang magsanib puwersa para patayin si Chenlei, ngunit hindi tanga si Chenlei, kaya paano nila sila mabibigyan ng pagkakataong pumatay ng magkasama? 12 Chenshan said confidently, ang bagay na ito ay natural na pinlano at tinatalakay, ngunit dapat walang problema. Kabanata 717 Chase and Escape. Nakita ng 12 Ruofeng na sobrang kumpiyansa ng kanyang ama, at hindi naiwasang magtanong ng may pagtataka, Ama, hindi ko alam kung paano mo ito magagawa. 12,000 Mountains Road, ang bagay na ito ay kailangang pag-usapan sa mahabang panahon. Sa mga nakaraang araw, dapat kang magsanay ng mga diskarte sa pakikipagtulungan at linangin ang tacit understanding. Nakita ng 12 Ruofeng na hindi binanggit ng kanyang ama ang kanyang sariling tanong, halatang kailangan niyang ilihim ito, at hindi na ipagpatuloy ang pagtatanong. Biglang naging matalas ang mga mata ni 12 Ruofeng, at malamig siyang sumigaw, "Sino?" Pagkatapos, ang isang palad ay binaril patungo sa labas ng kampo, at ang malakas na hangin ay direktang dumurog sa kampo, at pagkatapos ay bumaril ng mabangis patungo kay Chenlei, na nagtatago sa dilim. Hindi inaasahan ni Chenlei na ang espiritual na kamalayan ni 12 Ruofeng ay napakatalim. Hindi siya nag-atubiling ibuka ang kidlat na walang laman na hakbang at naglakad patungo sa labas. Ito ang kuta ng isang dayuhang lahi. Lumakas man ang kanyang lakas, hindi siya nang ahas na manatili rito ng mahabang panahon. Ang 12 Ruofeng palm na ito ay napakalakas, na may malaki at transparent na palm print na napakabilis. Isang palad ang bumagsak sa kawalan at napailing si Chenlei. Kasabay nito, inatake din ni Yinjiuzu, Zaifengdu, Blood Sickle, at Xiao Aotian si Chenlei ng buong lakas. Ang walang laman sa likod ni Chenlei ay gumuho, at ang malalaking spatial na bitik ay kumalat patungo sa paligid, nakakatakot. Ang 12,000 Mountains ay isang malaking buto sa palad ng isang kamay. Maya-maya, bumukas ang malaking light curtain ng buong kampo, na sumasakop sa buong kampo. Ang malaking liwanag na kurtinang ito, kung titingnan mo mula sa langit, makikita mo na ito ay parang isang napakalaki at napakalakas na 12 pakpak na tribo. Ito ang sandata ng ninuno na dala ng 12,000 Mountains upang bantayan ang buong kampo ng dayuhan, na katumbas ng pagbuo ng sangkatauhan. Natuklasan ni Chenlei ang mga bakas sa oras na ito, at ang sikretong lihim na pamamaraan ay matagal nang walang silbi.
Ang walang katapusang mga sumpa sa pagsamba ay muling lumitaw sa kanyang likuran, at ang itim na usok ay umaalingaw na parang walang kap-oras na mga Diyos at demonyo. Si Chen Lei, tinukoy ng 12 Ruofeng at iba pa ang pagkakakilanlan ni Chen Lei sa sandaling lumitaw ang sumpa ni Chen Lei sa langit. Ni isa sa kanila ay hindi inaasahan na si Chen Lei ay magiging kasing tapang ng isang tao, at naglakas loob siyang bisitahin ang kampo ng mag-isa. May daan patungo sa langit, hindi ka pumunta, at ang impyerno ay walang paraan upang makapasok. Saan mo gustong tumakas hanggang ngayon? 12 Ruofeng screamed, at 12 pares ng pakpak flatbed sa parehong oras sa likod ng kanyang likod. Sa isang kisap mata, hinabol niya si Chen Lei mula ulo hanggang buntot. Ang bilis ay napakabilis na nakakamangha. Sa katunayan, ang 12 Ruofeng ay gumamit ng isang tiyak na uri ng lihim na pamamaraan, na sumambulat ng 10 beses ng lakas ng pagsabog sa isang iglap, at pagkatapos ay naabutan si Chen Lei. Kung hindi, ang bilis ay hindi kailanman magiging napakabilis. Hinabol siya ng 4 na Yin Jiuzo, Zai Fengdo, Xiao Aotian, at Blood Side, hindi mas mabagal sa 12 Ruofeng. Hanggat ang 12 Ruofengs ay makakasali kay Chen Lei ng ilang sandali, maaabutan nila si Chen Lei. Sa oras na iyon, papalibutan si Chen Lei ng 5 nagbabalik na dalisay na dugo. Gaano man kalakas si Chen Lei, hinding-hindi magiging posible na manalo sa langit. Nanguna ang 12 Ruofeng, at sa isang iglap, halos kapantay na niya si Chen Lei. Pagkatapos, tinapik ng 12 Ruofeng si Chen Lei gamit ang palad. 12 Ruofeng palms, ang mga rune ay ipinamahagi ng tahimik, naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Ang mga malalaking palm print ay sumasakop sa kalangitan at araw, at ang mga pagbabago sa kapangyarihan ay napakalaki na ang nakapalibot na walang laman ay nanginginig ng marahas, at ang mga bitek ay lumitaw sa lupa, ang mga nakapaligid na bundok ay pinirito sa pulbos isa-isa. Tanging ang mga alon ay nakatakas, at nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Makikita na ang mga palad ng 12 Ruofeng ay naglalaman ng napakalakas na divine power na sumisira sa langit at lupa. Malakas na sinampal ng palad na ito si Chen Lei, hindi para patayin si Chen Lei, kundi para putulin ang ruta ng pagtakas ni Chen Lei. Hanggat naharang si Chen Lei, naniniwala ang 12 Ruofeng na hindi makakatakas si Chen Lei gamit ang kanyang mga pakpak. Lumabas ka, nakaharap sa mga palad ni 12 Ruofeng, hindi binitawan ni Chen Lei ang kanyang kamay, at binasag ito ng suntok. Biglang sumabog ang malaking basalt fist imprint, na naging malaking basalt na may matigas na carapace at maitim na katawan. Ang water skiing sa kawalan, tulad ng mga ulap at umaagos na tubig, ay tila tumama sa palad ng 12 Ruofeng. Sa suntok na ito, ginamit ni Chen Lei ang kritikal na strike rune na ngayon lang niya naintindihan. 20 beses ang kritikal na lakas ng strike, na pinagpala kay Xuanwu Beidou Shenquan, na ginagawang pambihira ang kapangyarihan ni Xuanwu Beidou Shenquan. Tumama ang suntok sa palad na sinampal ni 12 Ruofeng, at pagkatapos ay nagkaroon ng napakalaking pagsabog na parang lupa at lupa. Boom! Isang malaking sinag ng liwanag ang pumailan lang sa kalangitan, naglalabas ng nakasisilaw na banal na liwanag, at niyanig nito ang lupa. Sa loob ng 20 milya mula sa lahi ng dayuhan, sa ilalim ng kapangyarihan ng malaking sinag ng liwanag na ito, agad itong naging pulbus, at may ilan sa isang iglap libu-libong dayuhang sundalo. Sa ilalim ng pag-ataking ito, naging ambon ng dugo, at hindi nila ginawa, kahit may oras na sumigaw. At naramdaman na lamang ni 12 Ruofeng ang isang hindi mapapantayang lakas na tumama sa kanya. Ang bilis ay napakabilis na wala siyang oras upang ipagtanggol. Nabali ang isang palad niya sa 1 pulgada sa ilalim ng napakalaking puwersa nito. Kasabay nito, ang buong tao ay lumipad pabalik na parang isang kanyan. At si Chen Lei, sa lakas ng kamao na ito, ay naging meteor, na wala kaagad, at tumakas patungo sa malayo. Ruofeng, kamusta? Mabilis na pinigilan ni Zai Fengdo at ng iba pang sumugod si 12 Ruofeng, na lumipad pabalik. Ngunit nataman muli ng malaking puwersa na dinala ng 12 Ruofeng ng mahigit 20 milya. Ito ay huminto sa mga numero. Sa ngayon, maraming iba pang mga tao ang nagtipon. Ayos lang ako, sundan mo muna si Chen Lei. Kinagat ng 12 Ruofeng ang kanyang mga ngipin at sinabi.
Hindi, tumakas siya. Mahinang ikanaway ng 12 Qianshan ang kanyang kamay, na nagpatigil sa plano ni Zai Fengdo at ng iba pa na magpatuloy sa paghabol. Sa kanyang banal na kamalayan, si Chen Lei ay nagmamadaling lumabas sa Ancestral Bone Light Curtain, at siya ay nawala. Nabigong pigilan ng magaan na kurtina ng mga buto ng ninuno si Chen Lei, kaya walang saysay na maabyutan nila. Pagkatapos, tumingin ang 12 Qianshan sa kanyang anak. Sa sandaling ito, ang kanang braso ni 12 Ruofeng ay napilipit sa kakaibang anggulo, na parang twist, at hindi alam ng mga buto kung ilang piraso ang nabali. Kalmado ang mukha ni 12 Ruofeng, at isang pagsabog ng liwanag ang bumungad sa kanyang kanang braso, na may ilang mga bitik, at ang mga baluktot na buto ng braso ay nakabawi tulad ng dati, nagsalubong at muling lumalaki. Anak, kamusta ka na? Nag-aalalang tanong ng 12 Qianshan. Umiling ang 12 Ruofeng at sinabing, Ama, ayos lang ang anak ko. Ang lakas ni Chen Lei ay mas malakas kaysa sa naisip namin. Kung ako lang mag-isa, hindi siya ang kalaban niya. Pagkatapos ng maikling pakikipaglaban kay Chen Lei, naramdaman na ng 12 Ruofeng ang lakas ni Chen Lei. How unexpected! Ang kapangyarihang nakapaloob sa suntok ni Chen Lei, ngayon isipin mo, hayaan ang 12 Ruofeng na magpalit ng kulay. Bagamat hindi nilabanan ni Zai Fengdo at ng iba pa si Chen Lei, malinaw na alam nila na nagawa nilang tanggalin ang 12 kanang braso ni Ruofeng sa isang suntok. Ang gayong kapangyarihan ay talagang nakakatakot. Kabanata 718 Order of the Altar. Napakabigat ng mga ekspresyon ng ilang mga dayuhan na puro dugo. Dahil ilang oras din silang nagpalitan ng kuro-kuro. Ang 12 pisikal na katawan ni Ruofeng ay hindi sinasabing makalangit, halos pareho sila, at ang mga ordinaryong kayamanan ay hindi makakasakit sa kanyang pisikal na pagkakakilanlan. At itong Chen Lei, na itinuring nilang tinek sa mata at tinek sa laman, ay maaaring basagin ang 12 buto ng braso ni Ruofeng sa mahigit 100 piraso sa isang suntok. Kung iisipin mo, nakakamangha, nakakakilabot. Ang lakas ni Chen Lei ay higit na malupit kaysa sa naisip namin. Natatakot ako na wala ni isa sa amin ang kalaban niya. Tama si Shan Shuai, mukhang kailangan nating magtulungan para patayin ang anak na ito. Si Zai Fengdo at ang iba pa, matapos makita ang mga pinsala sa katawan ni 12 Ruofeng, isa-isang ibinaba ang kanilang pagmamataas. Nagpa siya na sundin ang mga salita ng 12 Qianshan, at nagtulungan upang palibutan si Chen Lei. Hindi inaasahan ng 12 Qianshan na ganoon kalakas si Chen Lei. Dapat mong malaman na ang pagtatanggol na nabuo ng mga buto ng ninunong na kanyang binuksan ay maaaring matrap ng kahit ordinaryong martial ancestors, ngunit nabasag ni Chen Lei ang defensive mast sa isang iglap. Ang gayong kapangyarihan, sa pag-iisip lamang tungkol dito, ay makaramdam ka ng takot. Siyempre, sa oras na ito, ang layunin ng pagpatay kay Chen Lei ng 12 Qianshan ay naging mas matindi. Si Chen Lei ay bata pa ngayon, at siya ay napakalakas na. Kung aabutin ng 10, 20, 50 taon, gaano ito kalala? Sa oras na iyon, natatakot ako na talagang maging isang kalamidad para sa kanilang angkan. Kahit ano pa ang pinakahuling linya, dapat mamatay si Chen Lei. Sa pag-iisip nito, nagkaroon ng matatag na tingin sa mga kilay ng 12,000 bundok. Pare, malamang narinig ni Chen Lei ang sinabi natin ngayon lang. Kung ganoon, maaari ba natin siyang linlangin na palibutan siya? Tumingin si 12 Ruofeng kay 12 Qianshan, at nagtanong ng may pag-aalala. 12,000 Mountains Road, huwag mag-alala, kailangan mo lang magtakda ng mga bitag at magsanay ng mga diskarte sa koordinasyon. Kung paano ipakilala si Chen Lei sa bitag, mayroon akong sariling paraan. Hanggang ngayon, ang 12 Qianshan ay mayroon pa ring malakas na tiwala sa sarili. Dahil sa sobrang kumpiyansa ng kanyang ama, hindi na humingi ng higit pa si 12 Ruofeng, ngunit nakipagtulungan kay Zai Fengdo at Yin Jiuzo upang maasa ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban at matuto ng mga diskarte sa pakikipagtulungan, kaya dapat siyang maging walang kabuluhan, pinatay si Chen Lei sa isang labanan. At ang 12,000 Mountains ay dumating sa ipinagbabawal na lugar, na nasa harap ng altar na may 12 Ruofeng at iba pang soul lamp. Pagdating ko sa altar, ibinulong ko ang mga salita sa bibig ng 12 bundok ng Qianshan.
Kasabay nito, ang selyo ay naging isang sinag ng liwanag at tumagos sa altar. Hindi lang iyon, pinutol pa ni 12 Chenshan ang kanyang palso at lumingon sa altar. Maraming dugo ang damanak dito. Sa pag-usad ng misteryoso at kakaibang ritual na ito, unti-unting nagbago ang altar na ito. Ang sinaunang altar ay naging malinaw at transparent. Pagkatapos, hindi mabilang na rune sa altar na ito ang bumaril sa hangin. Nagiging ulan ng liwanag, ang mga ulan ng liwanag na ito ay sa wakas ay magkakaugnay at naging isang malaking kurtina. Sa una, ang liwanag na kurtina ay patuloy na nanginginig tulad ng ibabaw ng tubig, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang nanginginig na liwanag na kurtina ay huminahon. Sa loob ng magaan na kurtina, lumitaw ang isang berde at luntiang kulay, at ang figure sa loob ay lubhang kaakit-akit. Sa hindi mabilang na mga figure, ang isang tao ay tila nakaramdam ng kung ano, itinaas ang kanyang ulo, at talagang tumingin sa malaking kurtinang ito. At ang 12,000 mountains ay hindi nang ahas na mag-antala kahit kaunti, at direktang nag-shoot ng isang banal na kaisipan, lumipad sa maliwanag na kurtina, at pumasok sa mga kilay ng figurang ito na nakatingala. Pagkatapos, ang buong magaan na kurtina ay direktang bumagsak, naging isang maliit na ulan, at muling nilubog sa altar, at pagkatapos ay bumalik ang altar sa dati nitong hitsura. Sa sandaling ito, ang 12,000 mountains ay napakahina, na parang nagkaroon sila ng malubhang karamdaman, ngunit huminga siya ng mahabang panahon, na parabang nag-aalala siya tungkol dito, at ang pinakakritikal na utos ay sa wakas ay nailabas na, maaari bang Chen na patay man o hindi si Lei, depende lahat sa moment. Sa oras na ito, si Chen Lei ay direktang nagpakita kay Dig Wuling, ang kanyang mukha ay napakapangit din, na parabang siya ay malubhang nasugatan. Ang dahilan kung bakit nasugatan si Chen Lei ay hindi dahil sa 12 Ruofeng. 12 Ruofeng ay hindi nasugatan. Ang dahilan kung bakit siya nasugatan ay dahil ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para piliting sirain ang kalasag. Napakalakas talaga ng kalasag ng kampo ng hukbong dayuhan. Ginamit ni Chen Lei ang Heavenly Thunder Sword Tire para direktang sumabog ng 320 beses na pag-atake. Sa parehong oras, siya ay nag-cut sa parehong posisyon, at pagkatapos ay pinutol lamang ng 1 metro ang pagitan. Sa maraming butas, nakatakas siya sa kritikal na sandali. Ito ay dahil sa 320 beses na kritikal na pag-atake na agad na nabigla sa kanyang mga panloob na organo, kaya siya nasugatan. Gayunpaman, ang pinsala ay hindi masyadong malaki. Kailangan mo lang magpagaling ng ilang araw at magiging maayos na. Nang makita ng ilang matatanda ang pagbabalik ni Chen Lei mula sa kampo, bumisita sila at sabay na nagtanong tungkol sa balita. Sinabi ni Chen Lei sa ilang matatanda ang tungkol sa nahanap niyang balita. Sa katunayan, limitado rin ang mga balitang na-detect niya. Ang pinakamahalagang bagay ay nais ng mga dayuhan na patayin siya ng buong lakas. Hindi na niya pinag-usapan ang balitang ito, dahil kahit sabihin pa, hindi naman gaanong makakatulong ang ibang tao, at lalo lang itong makadagdag sa problema. Sinabi lamang ni Chen Lei sa ilang matatanda na ang lahi ng dayuhan ay hindi magbabago ng malaki sa ngayon, hayaan silang maging mas mapagbantay, at ngayong malakas na ang lahi ng dayuhan, hindi ka dapat kumilos ng padalos-dalos. Pagkatapos noon, nagsimulang umatras si Chen Lei at pinagaling ang kanyang mga sugat. Sa pagkakataong ito ay pilit niyang sinira ang kalasag ng kampo ng mga dayuhan. Kahit na hindi malubha ang pinsala, huwag basta-basta. Dapat siyang gumaling sa lalong madaling panahon. Binalak din ng Blood Returners na sama-samang patayin siya. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, kailangan niyang tiyakin na siya ay nasa kanyang tuktok sa lahat ng oras. Sa mga huling araw ng pag-urong ni Chen Lei, naging masigla si Dig Wuling. Ang dahilan kung bakit naging masigla ito ay dahil kay Sima Yong. Si Sima Yong ay nasa lungsod ng 100 lahi at laging nagmamasid sa mga galaw ni Dig Wuling. Sa panahong ito, ang lahi ng dayuhan ay masasabing dumanas ng matinding pagkalugi. Una, halos 70% ng kanyang mga tropa ang napatay ng Overthrown Formation. Pagkatapos, isang purong dugong ninuno ang napatay, at 10-10 milyong dayuhang sundalo ang napalibutan. Ang pagpatay, masasabing ang mga dayuhan ay dumanas ng matinding pagkalugi, at ang Profound Domain Allied Forces ay ang hukbo ng Ruhong Chi at ang mga sundalo ay maunlad.
Sa ganitong mga kalagayan, natural na nagbago ang mga iniisip ni Sima Yong. Tiyak na alam mo na si Sima Yong ay isang taong nakatuon sa kita. Para sa tubo, maaari pa niyang ipagkanulo ang kanyang mga ninuno. Ang gayong tao, ngayong nakita na niya ang bargain, natural na ayaw niyang manatili sa lungsod ng 100 Races, at gusto niyang gumawa ng inisyatiba upang salakayin at patayin ang kalaban para samantalahin. Dapat mong malaman na ngayon na ang lahi ng dayuhan ay nasa mahinang posisyon, hindi siya makakalaban ng isang mahirap na labanan, ngunit si Sima Yong ay pinakamahusay sa ganitong uri ng maayos na labanan. Ang pinakamahalaga ay si Sima Yong ay sakam sa mga samsam ng mga dayuhang lahi. Hindi pa banggitin, ang mga bangkay lang ng mga dayuhang lahi na napatay sa dalawang labanang ito ay napakalaking kapalaran. Sapat na ang gayong kayamanan para magselos si Sima Yong at makipagsapalaran. Kabanata 719 na kaguluhan. Siyempre, kung ganito, hindi magkakaroon ng lakas ng loob si Sima Yong na pumunta kay Di Golem. Gayunpaman, sa nakalipas na 2 araw, ang Profound Beast Continent ay nagpadala ng mga support troop na dumating, at sa pagkakataong ito ang koponan ang nangunguna dito. Si Sima Shingkong, na kilala bilang numero 1 henyo sa Profound Beast Continent, ang nanguna sa koponan. Si Sima Shingkong ay masasabing pamangkin ni Sima Yong, ngunit ang kanyang lakas ay higit na nalampasan si Sima Yong. Siyempre, ang kasalukuyang mga nagawa ni Sima Shingkong ay hindi maaaring ihiwalay sa malakas na suporta ni Sima Yong. Sinubukan ni Sima Yong ang kanyang makakaya upang linangin ang kanyang pamangkin. Hindi bababa sa kalahati ng mga kayamanang hinanap niya sa loob ng maraming taon ay ginamit para sa kanyang pamangkin. Sa makatuwid, kahit na ang lakas ni Sima Shingkong sa paglilinang ay napakataas, siya rin ay isang mayabang na tao sa lingyon. Walang nagseryoso sa kanya, ngunit iginagalang niya ang kanyang tiyuhin. Sa orihinal, si Sima Yong ay walang gaanong lakas sa loob ng ilang panahon, kaya kailangan niyang magmukhang tapat. Gayunpaman, kapag may malakas na suporta, handang umatras si Sima Yong mula sa The City of 100 Races, pagkatapos makipag-ugnayan at makipag-usap sa ilang dakilang mga banal na lugar at mga banal na dinastiya sa unang pagkakataon, na nagdadala ng malaking hukbo sa Emperor's Ridge, at gustong hatiin ang cake na malaki sa iba't ibang lahi. Dati, malakas ang lahing dayuhan, at hindi siya magkukusa na patayin si Sima Yong. Ngunit ngayon, aabot sa 70% ng mga dayuhang puwersa ang nawasak, at mayroon silang ganap na kalamangan sa mga tuntunin ng lakas ng militar. Sa kasong ito, kung hindi mo kakagatin ang iyong kalaban at mapunit ang isang malaking piraso ng laman, hindi siya tatawag. Nawawala si Sima Yong. Kabilang sa mga ito, ang mga puwersa tulad ng Xiaoyao Holy Land, Overseas Holy Land, Yinyang Holy Land, Lingshu Holy Land, Pang Family, Dong Family, at Red Flame God Dynasty, pati na rin ang mga puwersa tulad ng Zuanchen Sword Sect, Rain Clan, Xuanhuang ang Templo, at iba pa, ay nakakita rin ng mura na tugma kay Sima Yong at iba pa, at lahat sila ay sumugod sa Digu Ridge. Sa oras na ito, nakita ni Chu Chaochun at iba pa, pati na rin sina Tai Hengjiang, Tai Wenshi, Xu Feiho at iba pang matatanda, ang mga taong ito na humihiling na mailagay sa diguling. Kahit na sinadya nilang tumanggi, nakapagdesisyon na ang kabilang partido, nangakong hindi susuko sa loobin, kung hindi sila papayagang pumasok sa diguling, lalaban ang mga ito sa mga sundalo sa diguling. Higit pa rito, ang mga taong ito ay nakipaglaban din sa mga dayuhang lahi, at sila ay itinuturing na mga banal. Matapos mag-usap ng ilang matatanda, sa wakas ay tumanggo sila at pumayag na pasukin ang mga tropa sa diguling. Sa sandaling makapasok ang mga tropang ito sa diguling, inukupa nila ang ilang mahahalagang punto sa diguling. Ang orihinal na Chu Chaochun at iba pa ay nagbigay ng halos kalahati ng teritoryo. Ang hukbong ito, pagkatapos na makapasok sa diguling, ay agad na nagpadala ng mga especially iya kay Chu Chaochun at iba pang matatanda, upang pantay na hatiin ang kalahati ng mga nasamsam sa nakaraang labanan. Ang kahilingang ito ay tahasan na tinanggihan ni Chu Chaochun at ng iba pang matatanda. Hindi sila kailanman sisang-ayon sa isang hindi magalang na kahilingan. Ang mga taong ito na pinamumunuan ni Sima Yong ay tila nahulaan na si Chu Chaochun at ang iba pa ay tiyak na hindi sisang-ayon sa kanilang kahilingan, at hindi gumawa ng labis na gusot, ngunit umatras at hiniling na kontrolin ang pagbuo ng hub.
Ang kahilingang ito ay syempre tinanggihan ni Chu Chaochun at ng iba pa. Ang sentro ng Pormasayon ay masasabing pinakakritikal na posisyon ng buong ibagsak. Ang sinumang kumokontrol sa sentro ng Pormasayon ay kumokontrol sa buhay at kamatayan ng buong ibinagsak. Tungkol sa estilo ni Sima Yong at ng iba pa, si Chu Chaochun at ang iba pa ay nagkaroon na ng malalim na pag-unawa, at hinding-hindi sila mangangahas na magbigay ng ganoong mahalagang lugar sa mga taong ito upang kontrolin. Si Sima Yong at ang iba pa ay nakakuha ng pangalawang pwesto at hiniling na kontrolin ang kalahati ng Formation Hub. Ang kahilingang ito ay muling tinanggihan ni Chu Chaochun at ng iba pa. Damn it, no matter what, you have to master the center of the Diguling Formation. Si Sima Yong at ang iba ay nag-uusap sa malaking bulwagan. Si Sima Yong at ang mga kahilingan ng iba ay tinanggihan ng 3 beses at 5 beses ni Chu Chaochun at ng iba pa, na ikinagalit ni Sima Yong. Tito, napakahalaga ng Formation Center na ito. Kailangan nating magkaroon ng hindi bababa sa kalahati nito upang makayanan ang Emperor Ridge na ito at magkaroon ng sapat na lakas para magsalita. Dahil napaka-ignorant nila sa mga promosyon, wala silang kalahating kontrol. Kaya naman, willing to let it go, huwag mo kaming sisihin sa hindi pagpapakita ng pagmamahal. Panipi. Nakaupo sa ibaba ng conference hall, tumayo ang isang binata na may gwapong star-eyed ang mukha at baka sa mukha ang pagmamataas at malakas na nagsalita. Ang batang ito ay si Sima Xingkong, ang unang henyo ng pamilya Sima. Sa simula, sa ranggo na labanan ng 8 kontinente sa Profound Domain, ang 5 henyo na ipinadala ng Profound Beast Continent ay sina Shu Yulong, Zhang Xin, Wang Hong, Jiang Hanzhou, at Hu Zilai. Ang 5 henyong disipulong ito ay walang katulad na mga henyo na hinanap ng pamilya Sima mula sa buong Profound Beast Continent. Sa kanila, walang henyo mula sa pamilya Sima ang naglaro. Ang dahilan kung bakit walang henyo ng pamilyang Sima na makalaro ay dahil ang Sima Starry Sky noong panahong iyon ay umaatres sa lihim na lugar ng pamilya Sima sa isang kritikal na sandali. Sa makatuwid, ang Sima Starry Sky ay hindi lumabas sa rangkang battle ng 8 kontinente sa Profound Domain. Sa katunayan, kung hindi pa umatras si Sima Xingkong sa oras na iyon, ang mamumuno sa koponan ay tiyak na si Sima Xingkong. Ngayon, ang Sima Star ay nakalusot at sumugod sa Sky Battlefield sa unang pagkakataon. Eksakto upang kumitawan sa pamilya Sima at sa Profound Beast Continent upang sakupin ang karapatang magsalita sa larangang ito ng langit. Kaya, pagdating niya sa langit na larangan ng digmaan, si Sima. Bueno, pagkatapos makarating sa Diguling, kung hindi mo makontrol ang sentro ng Pormasayon ng Diguling, kung gayon ang kanilang sasabihin ay hindi sineseryoso, o kahit na wala man lang inisyatiba, kaya si Sima Xingkong ay maglalaro laban sa Pormasayon. Napakahalaga ng mga hub. Natural na alam ni Sima Yong na ang Formation Hub ang pangunahing prioridad nitong Emperor Bone Ridge. Natural, kailangan niyang gawin ang lahat para makontrol ang Formation Hub na ito, kahit kalahati. Nang marinig ang mungkahi ni Sima Xingkong, tumanggo si Sima Yong at nagsabi, dahil ang mga taong ito ay napakatanga, kung gayon wala tayong dapat pag-usapan. Xingkong, dadalhin mo ang isang tao sa gitna ng Pormasayon at gamitin ito. Sa lahat ng mga gastos, dapat nating kontrolin ang sentro ng pagbuo sa ating mga kamay. Panipi. Tumanggo si Sima Xingkong Zon at nagsabi, Tito, huwag kang mag-alala, tatapusin ko ang gawain ito. Pagkatapos, si Sima, tumigil ka, sino ka, ang lugar na ito ay isang mabigat na sasakyang panghimpapawid ng militar, walang kasalanan. Ang nagbabantay sa gitna ng Pormasayon ay mga piling alagad mula sa mga tribong Shi, Lu, at Su. Ang mga alagad ng 3 tribong ito ay masasabing gumawa ng malalaking tagumpay sa pakikipaglaban sa ibang lahi. Kaya naman, binantayan ng ilang matatanda ang Formation Hub. Mahahalagang gawain ang ipinagkatiwala sa mga alagad ng 3 lahing ito. Ang mga alagad ng 3 lahi na ito ay walang hadlang, tapat sa kanilang mga tungkulin, seryoso at responsable, at pinapanatili ang katatagan ng sentro ng pagbuo. Ikaw lang, maglakas loob na pigilan kami. Si Sima Xingkong ay sumungot ng malamig at bumaril na parang kidlat. 12 ng mga gwardya ang nakaramdam ng matinding pananakit mula sa kanilang leeg bago sila makapag-react. Pagkatapos ay isa-isa silang tumama at bumagsak sa lupa. Bab 720. Pagkatapos nito,
Humakbang si Sima Shingkong patungo sa gitna ng pormasayon, at sa daan, ang mga nakasagupaang gwardya ay ibinaba niya at 12 ng mga henyo sa likuran niya. Sa oras na ito, ang mga aksyon ni Sima Shingkong at ng iba pa ay pumukaw sa pagbabantay ng mga gwardya na nagbabantay sa gitna ng pormasayon, at agad na nagpaalarma ang isa sa mga gwardya. Ang malakas na tunog ng alarma ay umalangaw sa buong Digu Ridge, na nagpahiyaw sa kaba at kaba. Maraming matatanda tulad ni Chu Chaochun, Tai Hengjiang, Xu Feiho, Yu Chengfeng ang sabay na nagulat, at isa-isa silang lumipad patungo sa gitnang bahagi ng formation. Dapat mong malaman na ito ang core ng buong Digu Ridge. Kapag may problema, maaaring wala na ang buong Digu Ridge. Ilang matatanda na may malaking bilang ng mga elite na bodyguard ang sumugod sa gitna ng formation sa unang pagkakataon, at nagkataon silang nakakita ng isang bodyguard na nahimatay. Sino ang nang-ahas na pumasok sa isang powerhouse ng militar? Ilang matatanda ang umungal at lumipad kasama ng mga tao, na nagmamadaling pumunta sa huling control room ng Formation Center. Sa kasalukuyan, sa labas ng control room, si Sima Shingkong at ilang iba pa ay nakapalibot sa lugar na ito ng grupo. Gayunpaman, sa control room, maraming gwardya ang napakatalino, at ang control room ay sarado sa unang pagkakataon. Si Sima Shingkong iyon, at walang paraan para makalusot sa maikling panahon. Ito ang pangunahing lugar ng buong Digu Ridge, ang pinakamahalaga. Sa makatuwid, si Chen Leiman o ang iba pang matatanda, pinigilan nila ang sinuman na subukang agawin ang control room ng Formation Center. Ang pinakamahalagang bagay sa control room ay ang lokasyon ay matagal nang naitakda. Kapag ang control room na ito ay sarado, pagkatapos ay ang ikawalong antas ng formation ay magbabantay sa control room na ito, at ito ay magiging imposibleng pumasok sa pamamagitan ng puwersa mula sa labas. Noong una ay inakala ni Sima Shingkong na madaling sakupin ang control room, ngunit hindi niya inaasahan na ang pinakamahalagang hakbang ay matatalo. Sa sandaling ito, Sima sa halip, tumingin siya sa mga matatanda na may masamang tingin. Hindi ako sang-ayon sa lahat ng nagawa ko. Sima Shingkong, ibig mo bang salakayin ang formation control room? Sumigaw si Elder Yu Chengfeng at malakas na nagtanong. Bumantong hininga si Sima Shingkong at nagsabi, maraming matatanda, ano ang gusto ninyong gawin ko? Hindi ba halata? Gusto kong kontrolin ang formation control room. Sabi ko kapag hindi ka pumayag, ako na mismo ang kukuha. Narinig ni Elder Yu Chengfeng ang pagmamaliit ni Sima Shingkong, at sinabi sa malakas na boses, Sima Shingkong, alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa nito? Kaya mo bang tiisin ang kahihinatnan? Ngumisi si Sima Shingkong, at nagsabi, ano ang kahihinatnan, Elder Yu? Huwag kang maalarma, Sima, wala akong pakialam na gumamit ng dahas para agawin ito. Kung tungkol sa mga kahihinatnan, ang lahat ng ito ay sanhi ng iyong pagnanais na monopolyo ang kapangyarihan. Ano ang mali sa akin? Panipi. Narinig ng ilang matatanda ang sinabi ni Sima Shingkong, at isa-isa silang galit na galit sa kawalang katarungan ni Sima Shingkong at hindi pinapansin ang pangkalahatang sitwasyon. Si Elder Tai Hengjiang ay humakbang pasulong at sinabing, Sima Shingkong, hindi kami sasang-ayon sa kahilingang ito. Gusto kong makita kung paano mo ito maaagaw sa pamamagitan ng puwersa. Malamig na sumungot si Sima Shingkong at nagsabi, ilang matatanda, pinilit mo ako, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Pagkatapos magsalita, si Sima, bagyo sa langit. Ang isang elder ay hindi napigil ang mapasigaw, at nakilala ang malaking bola na nagniningning na may electric light sa kamay ni Sima Shingkong. Ngumisi si Sima Shingkong at nagsabi, oo, ito ay Thunderbolt. Kung hindi ka sumasang-ayon sa formation hub na kinokontrol namin ang kalahati, wala akong pakialam na paputukin ang Thunderbolt na ito. Sa oras na iyon, ang lahat ay mamamatay ng magkasama. Okay. Si Sima Shingkong ay may malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at walang katapusang kabaliwan ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang nanginginig na kulog na ito ay ginawa mula sa panloob na tableta ng nanginginig na Thunder Beast. Ang Thunderbolt Beast ay isang napakalakas na halimaw. Napakadalang. Sa normal na mga pangyayari, siya ay nagmumulto lamang sa mga ulap, lumalakad kasama ang mga ulap, at umaakit sa walang katapusang kapangyarihan ng kulog at kidlat, ngunit nililinang lamang ng 10,000 beses.
Ang mga Thunderbolt Beast na higit sa taong gulang ay magtitipon ng inner alchemy. Ang danda ng Thunderbolt Beast ay naglalaman ng walang katapusang kulog at kidlat na enerhiya, at ang mapanirang kapangyarihan nito ay kamangha-mangha. Kapag ito ay sumabog, kadalasan ay maaari nitong gawing abo ang radius na 10-10 milyong milya. Ang Zenkong Pilizi ni Sima Shingkong, kung pasabugan niya ang kanyang sarili, ang buong Emperor Ridge ay malamang na mapapawi sa isang iglap. Binaligtad ng isang tiyak na makapangyarihang frame, at marahil ay hindi natatakot sa kapangyarihan ng Thunderbolt. Gayunpaman, ang lahat ng mga nilalang sa digul, ang hukbo ng bilyon-bilyon, natatakot ako na wala sa kanila ang makaliligtas. Si Elder Yu Chengfeng ay sumigaw at nagsabi, Sima Shingkong, huwag mong isipin na maaari mo kaming takutin gamit ang Shingkong Pilizi sa iyong mga kamay. Hindi ako naniniwalang maglakas loob kang pasabugan si Shuangkong Pilizi. Sa sandaling sumabog, kahit ikaw imposibleng mabuhay. Kung gusto mong kontrolin ang formation center na ito, nangangarap ka. Panipi. Bagamat ang Zenkong Pilizi ni Sima Shingkong ay talagang isang supreme killer, kung sila ay talagang kinatatakutan ni Sima. Ang bawat isa sa kanila ay nagbigay ng kanilang buhay at kamatayan. Naisip ni Sima Shingkong na sa napakalakas na kayamanan para mapatahimik ang eksena, ito ay masyadong walang muwang. Nakita ni Sima Shingkong na si Yu Chengfeng at ang iba pang matatanda ay walang kahit kititing na takot. Sa kabaligtaran, sila ay masyadong matatag at medyo nagulat. Sa totoo lang, hindi niya talaga inaasahan na talagang hindi nananakot ang mga matatandang ito. Sa katunayan, si Sima Shingkong ay talagang hindi nang ahas na buhayin si Shingkong Pilizi sa oras na ito. Kung hindi pabagsakin, si Sima Shingkong ay magpapagana nitong Shingkong Pilizi ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, sila ay nasa parehong lugar. Roll, kung talagang pumutok ang nakakagulat na kidlat na ito, gaya ng sinabi ni Yu Chengfeng, walang makakatakas, at ang kanyang Sima Shingkong ay walang exception. Nang makitang hindi ko kayang takutin ang lahat, binawi ni Sima Shingkong ang kanyang kamay at itinago si Zenkong Pilizi, na nagsabing, maraming matatanda, ang sentro ng pagbuo na ito ang may kontrol. Desidido akong manalo. Ngayon, kailangan kong makasakit ng kaunti. Panipi. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Sima Shingkong ang kanyang kamay at direktang hinawakan sina Tai Hengjiang, Yu Chengfeng, Xu Feiho at iba pang matatanda. Agad na tinakpan ng isang malaking palad ang langit, at pagkatapos ay dahan-dahan itong isinara upang hawakan ang palad ng matanda. Napakalakas ng palad ni Sima Shingkong na nakakabigla. Ilang matatanda ang nakadama ng walang kapantay at marilag na kapangyarihan na direktang supilan sila, at isa-isang nagngangalit. Masyadong matapang ang Sima Shingkong na ito, walang dapat ipagmalaki. Please like and subscribe Jessica Datuan Ortiz. Thank you.